Si Marcos Antonius Corpus Adoro ay isang kilalang music hero sa Pilipinas, na higit na nakilala bilang lead guitarist ng bandang Eraserheads. Itinatag noong 1989 kasama sina Eli Buendia, Buddy Zabala, at Raymond Marasigan, naging isa ang Eraserheads sa pinakamaimpluwensyang banda sa kasaysayan ng OPM. Matapos ang kanilang paghihiwalay noong 2002, nagpatuloy si Adoro sa kanyang karera sa musika, kabilang ang pagbuo ng sariling proyekto na tinatawag na Marcos Highway. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel kung saan tinatalakay ang mga artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at research. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. Noong 2019, lumitaw ang mga alegasyon ng pang-aabuso laban kay Adoro mula sa kanyang anak na si Siddhartha at dating kasintahan na si Barbara Ruaro. Sa isang social media post noong September 2019, ibinahagi ni Hartha ang kanyang karanasan ng pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang ama, na sinasabing inumpog siya nito sa pader sa harap ng ibang tao. Samantala, nag-post si Ruaro ng mga larawan na nagpapakita ng mga pasa sa kanyang mukha, na sinasabing resulta ng pang-aabuso mula sa isang taong kanyang minahal. Noong September 2022, inanunsyo ang muling pagsasama ng Eraserheads para sa isang reunion concert. Dahil dito, muling lumutang ang mga alegasyon laban kay Adoro. Sa isang Instagram post noong September 27, 2022, humingi ng tawad si Adoro sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at tagahanga. Sinabi niyang nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang anak sa loob ng maraming taon at sinubukang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng manager nito, ngunit hindi niya tiyak kung naiparating ang kanyang mensahe. Dagdag pa niya, "Sid, san ka man, I hope you're doing well. As you already know, I'm far from perfect kaya normal if you want nothing to do with me. Sana lang magkaroon ng second chance for redemption." Bilang tugon sa mga alegasyon, nagpahayag ang mga kasamahan ni Adoro sa banda. Ayon kay Eli Buendia, pumayag siyang sumali sa reunion sa kondisyong aayusin ni Adoro ang kanyang mga issue, na ipinangako naman ng pamunuan ni Adoro. Gayunpaman, parehong sinabi ni Hartha at Ruaro na wala silang natanggap na anumang pagtatangka ng pakikipag-ugnayan o paghingi ng tawad mula kay Adoro o sa kanyang kinatawan. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nananatiling isang mahalagang bahagi si Marcos Adoro ng kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga alegasyon ng pang-aabuso ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang personal na buhay at sa imahe ng Eraserheads sa publiko. Maraming salamat sa iyong panunood. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli.